Hello guys, so ito na yung part 1 ng ating BLD tutorial. Introduction muna, tsaka overview. So una sa lahat, ang method na gagamitin natin ay M2 para sa edges, Pacman naman para sa corners. So ipapakita ko lang dito sa part na to ng video kung paano ba yung mga gagawin natin. So una sa lahat, kailangan standard yung harapan mo. So sa akin, blue sa harap, yellow sa taas. So, ganun lagi. And then, ang una kasing ginagawa ay minimemorize yung edges. So, may letters na naka-assign sa bawat side ng bawat piece. Okay? And then, pag minimemorize mo yung edges, nandun na rin kung yung pag-check kung meron bang piece na nakalagay sa tamang lalagyan pero unoriented. Ko-cover natin yan. And, by pair tayo magme-memorize ng edges, so dalawahan for the purposes na rin na para alamin kung may parity ba or wala, at saka kung sa harap na taas ba ilalagay or sa likod na baba. Ko-cover din natin yan. And then ang system ang gagamitin natin yung kay Sir J.R. Mape, Abacada. Tapos after i-memorize yung edges, kasama din pala doon yung kapag kayong buffer piece bumalik sa tamang lalagyan. So lahat ng pieces, lahat ng side ng bawat piece may naka-assign na letter except sa buffer piece. So dito ang buffer zone dito sa babang harap yung buffer zone natin. Ito yung buffer piece. So walang letter para dyan. Tapos after i-memorize ng edge, sa corners naman memorize yung corners. So, memorize edge, memorize corners. Ganun din. Sa corners, ABCD or letters ang gagamitin natin. Tapos, guys, sa edges, check din natin kung may unoriented na piece. And then, bale, ganun din. Dito yung buffer zone natin. So, ito yung buffer piece. Walang letter na naka-assign dyan. Bale, ano pa ba? So yun, isa pa kapag bumalik din yung buffer piece sa buffer zone, kung paano susolusyonan yun. So after mong i-memorize yung edge and then corners, sa pagsosolve, corners muna and then edge. So example solve. So sa pag-memorize, sabi ko dito yung buffer zone natin. So kung anong piece yung nandito, yung color na nandito sa ilalim, yun yung ilalagay natin sa tamang lalagyan. Tapos dalawahan. So bigyan ko lang kayo ng halimbawa sa umpisa. So dito green, red, so may naka-assign dyan. Ito pa, and then itong piece naman na to pupunta dito. So si pupunta dito. So, makikipagpalitan siya dyan. So, ito naman yung next natin kailangang ilagay sa tamang lalagyan. Si Memi Momo yan. So, ano ba maganda? Promise. Yun, promise. Memi Momo, Pami, promise. So, yun. So, yun lang yung halimbawa. So, i-memorize na natin. Pami, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ito, nakalagay sa tamang lalagyan. Baliktad lang. So, ito rin nakalagay sa tamang lalagyan, baliktad lang. So may parity tayo since ang na-memorize ko odd number of edges. So promise, and then keki koku, sesi sosu, keso, promise, keso, tapos neni nonu, tapos nora, promise, keso, nora, tapos Gegi Gogu, Dragon, tapos
ito naman pupunta dito. So Lely Lolo. So yun na, bali pag nag-iisa yung last na letter, parity yan. So mag-proceed na sa corners, memorize yung corners. So dito nag-uumpisa ang lahat. So hindi ko na ipapakita kung paano i-memorize since meron din naman later on. So gawin na natin. Ito kailangan niyang pumunta dito, kaya gagamit tayo ng setup move. So yun, memorize yung edge, memorize corners, and then pag solve corners muna and then edge. So ito pupunta dito, setup move, algorithm, tapos ito naman pupunta siya dito. So setup move, algorithm, and then tapusin na natin. Ayun, bumalik si buffer piece. So hihiram tayo ng slot na hindi pa ayos. Hiramin natin to, and then mag-proceed sa pagbuo. Tuloy-tuloy, and then yun. So ngayon mayroong nakalagay na piece sa tamang lalagyan na kailangan lang baliktarin. So may algorithm para dyan. Tapos sabi ko may parity. Pag may parity, gagamit ka rin ng algorithm, which is R-perm. Sira to ngayon pero okay lang yan. So mag-proceed na tayo sa edge. So setup move, and then M2, setup move, M2, setup move, M2, setup move, M2, tapos setup move, M2, tapos ito, kaya dalawahan tayo nag-memorize para malaman natin kung sa harap, taas na harap or babang likod. Ngayon dito, dahil simultaneously nag-M2 tayo, kapag pangalawa sa letter yung minamemorize natin, imbis na sa babang likod siya pupunta, dapat sa taas na harap. So ituturo ko kung paano gawin yan. Yun, and then tuloy-tuloy, tapos setup move. So every time na kahit saan dito sa right or sa left pupunta yung piece, setup move, M2, undo setup move. Pero kapag sa M-slice pupunta, may algorithm. So ituturo ko din yan. And then tuloy-tuloy, bumalik si buffer piece. Tapos okay na, tapos na yung solve. Yung sinabi ko kanina na kailangan i-flip na pieces, aayusin natin yan. Pero since tapos na, parity algorithm, and then R-perm. Tapos babalik rin na lang natin yung pieces na nasa tamang lalagyan, unoriented, undo setup, tapos na. So yun, later on mag-upload ako ng video tungkol dun sa susunod naman na part. So just to give you an idea, mag-comment lang kayo kung ano sa palagay nyo, kung okay ba. So yun. Salamat.